Habang ako'y nag-scroll sa Facebook, meron akong nakitang post. Meron tayong follower na bumili sa ating kumparing si Manok Tambayan. Ngayon din ay pupunta tayo sa isang parte ng Mindanao dito sa Santo Niño, sa barangay ng Bay Sarapinang dito sa Bukid. Ako si Bioren Laroyano, taga Bay Sarapinang. Dito si Pulumulok Native Chicken, nakapunta dito sa akin. Pinapasila na yung aking manukan para makita niya. Kasi yung aking mga manukan dito, kunti pa lang ito. Una ko pa lang ito sa manukan. Kaya ito sinusubukan ko rin. Parang okay naman. Dito ko rin nakita yung mga huluwano na sobrang lalaki. Pure na pure huluwano. Ngayon, yung una ko palang napuna dito sa manok, yung kapital nito ng manok, 17,000. At tapos itong kanilang natulugan, yung bubong, binibili ko ito. Pero itong kahoy na ginagamit ko dito lang yung galing dito sa luma naming bahay para lang makagawa ako dito para may pasilungan yung aking mga manok. Yun, nag-incubate na ko ng itlog ng manok. Una ko pa lang nang-incubate, hindi pa ko nakapisa ng itlog. Mga sa 13 pa siguro o 18. Yun, 3 load ako. 18, tapos yung ikalawa kong load, 18. Pero tinignan ko yung similya, siyam lang yung mayroong similya sa loob. Yun ang una kong na-load na itlog ng manok. Kasi una pa lang nilang itlog ngayon eh. At dahil andito na tayo sa kanilang manukan, yung kanilang incubator is kinelabrate ko na. At ginawa ko itong 37.5 para sumindi yung ilaw and 38 degrees Celsius kapag mamamatay na yung ilaw. 0.5 yung ginawa kong differential para mas mapaaga yung pag-hatching na may 37.8 degrees Celsius yung average. Tinuruan ko rin sila about sa patuka, kaso nga lang medyo mahirapan yung feeds dito. Sa ngayon, nag-aalaga si tatay ng 1 dosenang biik at 2 anay. Ito ang ginagawa ng preparation para kapag yung misis niya mag-for good dito sa Pilipinas, meron silang magiging source of income. Ngayon din ay pupunta tayo sa fish pond dahil nag-aalaga din sila ng mga tilapia. Sabi din ni sir sa atin, hindi na sila magugutom dito kasi nga meron silang source of foods. Ngayon pala, katatapos ka lang kumain ng tilapia na ginataan. Kita nyo yun? May niyog, gata plus tilapia. Sarap. Meron siyang 2 batch dito ng tilapia. Ito talaga yung kinagandahan sa farming. Naaaliw ka na, walang stress, at may nakakain ka pa. Sobra-sobra ito para sa kanyang pamilya, kaya yung iba, binibenta nila. Ito naman yung medyo malalaki na. Floater daw yung ginagamit niyang feeds, at yung isang sako nito na 25 kilos is worth 1,000 pesos. Five to 6 months. Dugay gali? Depende sa similya. Ano pila na yung kabulan? Parang yun, mga 4 months. Ngayon naman ay nagpapakain siya ng kanyang mga huluwano. Yung iba daw wala dito. Solid na solid yung pure huluwano niya. Dahil nagpaplano din siya na mag-crossbreeding para gawin niyang upgraded native chicken doon sa mga heritage chickens niya. Ang kanyang incubator din is nabili niya sa halagang 6,000 pesos kay Budix Incubator Maker. Pareho kami ng maker ng incubator. Nakaka-harvest na rin siya dito ng 5 to 7 eggs a day. Not bad na para sa nagsisimula. Gumawa na rin siya ng brooding pen. Sobrang tibay nito. Magandang pagkagawa.
Tinuruan ko rin siya kung ilang watts yung dapat ibigay niyang ilaw dito. At syempre, nag-prepare talaga sila para sa atin. Mukbang tayo ng tilapia. Ano ka naman sa diray? Oo. Ang gyapon, tilapia gyapon binili dito. Sabi niya, sabi ko, sir, kinaboy lang ito, sir. Niya, okay, init man dito sulod. Yan, sanay naman kami sinin. Hindi kami may adto. At syempre, hindi pwedeng walang coke dyan. Ubus na lang. Enggak, bonus lang dito. Sama iskat, yun na. Kasi na-training kita yung mga bata. Si Ma'am, saan naman puli? Dugay pa, basta mga January pa siya, Tapos sa kontrata na sila Timbong. Pero mabalik pa sa sir. Depende kung namin ang kuha naman dire. Na maka-ingaman kami kada bulan. Hindi siya magbalik. Kaya ang ginapas niya, abing magbalik siya, ang amon niya kay. Pero okay sir. Sarap ng tilapia, kaya naka-round 2 pa tayo. May ebidensya sila. Hindi mo para pamalay dito sir. Taas. Dito kita purok Santo Niño. May purok na ang Santo Niño. Hindi, libot nga ang balay. Ako dito si baba mo nang swimming pool ni Parkon. Parkon kasi nanda ka namin bakit ang tanan niya Diyos sa idalam kita mo dito. Ano sir, mga wide pa na dila sir, nang wala pa na Uma? Oo. Hindi na. May mga title ng mga lupa. Bano mo nagigina? Di pa man. Ay hindi, sityo. Sityo, Purok. Purok Santo Niño. Amo dito ang banduan ng Santo Niño. Sa Tabato. Singuto sa ano ba? Pamanas sa kanamit sa tilapia sir. Aga pa ko nag-pasang lube. Ay, Basi multi-cab. May karga sa. Sayang. Sunod ah. Subang halin sa itong Pisa City, grabe ng brana ya. Kunti, pagtapos ko dito sa bubog sa manok, pagkaon sang baboy. At doon naman ko dito sa Ilami Ugangan, kami bago ng tiro nga pagkarakanon. Dapat ang ilo dito sir, ilawgangan ni mo. Atong dito nga kanto, nadra sa Ribabaw lang. Mga 200 meters sa linto. Dako gay dam diri no? Dako nang dam pero katong pag-iba atong unang yung mga lang slide ra awas tubig ada. Grabe yung mga kahoy, mga troso, mga karayod. Kamakusog lang diri sir. Nagligad to ganito nga bulan man. Amon gyapon. Kaloy lang iba na nga wagid sila mag-iisip nga amo to nga magulan kusog wa. Tiyang panahon nami man.
Tapos umulan ang iban ay magkuha ang mga tanding nila, mga baka, damo ba kiraanod. Ay sa taas. Halin dito sa babaw. Mm. Kaya ang iya sang surala niya kuan nga tubig, dire magyapon ba kadto sa Konggulo. Dire gyapon na kadto. Konggulo. Oo. Tapos may suba man nga dire. Nang tulay dyan sa Konggulo nga ano? Oo, Dili Prinsipo. ka gali, oo.